We now go to the service of the Word of God in our Sunday service today, Lord, na punong-puno ng pagpapala. Ayan. So, ang topic po natin today, this Sunday is, ayan, may tumatawag. God is calling you. So, when God calls you, are you going to answer? Yeah. So, last Sunday po, ang nag-preach po sa atin si Pastora Chacha, diba? At ang kanyang topic po ay walk with God. She preached about God calling us to walk with Him. So, God calling, no? Actually, last week pa nakahanda tong mensahe na to. Pero, syempre, una muna yung walk with God bago God is calling daw. So, pinakilala sa atin ang panawagan ng Panginoon kay Enoch, kay Noah, kay Abraham last Sunday. And in-introduce din sa atin ang Panginoon na tumatawag, 'di ba? 'Di ba pagka may tumatawag sa phone mo at walang pangalan, ayaw mo sagutin? 'Di ba? Pag meron na nakasave na pangalan, sasagutin mo na. Kaya kailangan kilala mo yung tumatawag. So last Sunday, pinakilala sa atin si Yahweh, the God Almighty. He is the I Am, diba? The El Shaddai, the Overpowerer, the All-Sufficient One, the God of the Mountain, diba? So sabi ni Pastora Chacha, focus tayo on walking with God and walk with integrity, in covenant, and in faithfulness. So God directed His servant to focus on the calling. So what exactly will happen when God calls you? Anong gagawin mo pag tumawag ang Panginoon? How do you respond? How do you even know it is God calling? 'Di ba? When God is calling you, meron tayong kwento mamaya dito tungkol kay Samuel. Hindi niya kilala yung boses ng Panginoon, akala niya si Eli yung tumatawag, no? So how do you respond kung hindi mo kilala ang Panginoon? How important is it to know that it is God who is calling you? So for example, businessman ka. Meron kang business proposition. Tapos, nakausap mo na yung kanegosyo mo. Pero, na-present mo na yung produkto mo. Na-present mo na yung serbisyo na pwede mong ibigay. Na-present mo na yung proposal na investment. Pero sabi niya, pag-iisipan ko muna, tatawagan kita kapag approve na sa akin. So, syempre, ikaw, di ba, nag-iintay ka ng tawag, di ba? At pag nag-ring yung telepono mo, ura-urada at sasagutin mo na excited ka pa, 'di ba? Because yung panawagan na iyon, merong investment sa buhay mo. Yan. So ganyan yung investment na iintayin natin mula sa Panginoon. When God calls you, are you going to pay attention to His plan for your life? Yeah, so before we proceed, I would like to pray. Yuko po natin ang ating mga ulo and let's receive the Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, for your presence today in this place, Lord. This is the place you have given us where we can meet you face to face, Lord God. This place is a holy ground dahil nandito ka, kasama ka namin. Salamat, Panginoon. Excited kami every Sunday to listen to your word, to worship you, to praise you together, to fellowship with one another. Dahil alam namin, tinawag mo kami papunta dito. At pag ikaw ang tumawag, may sasabihin ka. And here we are, Lord. We are here to listen to you. And we are here to present ourselves, to surrender to you, so that we will be sent by you for a purpose, for an assignment. Salamat, Panginoon, at tinawag mo nga po kami. And all of God's children say, Amen and Amen. So, ang central verse po natin today is Romans 8:28. Sabi po doon, isa ito sa mga madalas na memory verse, very popular. Bukod sa John 3:16, the most popular. Romans 8:28, dito yung all things verse. For we know that we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. So lahat tayo tinawag. Hindi po applicable yung called sa magpapastor lang o magpapari, 'di ba? Lahat po tayo tinawag ng Panginoon. When God calls you, number 1, expect an encounter with God. Gusto nating maintindihan ngayong araw na to. Paano mo nga ba malalaman kung tinatawag ka ng Panginoon? Or yung nangyayari ba sa'yo ay encounter na with God? Number 2, God does not call the qualified. He qualifies the called. Kaya wag mo sasabihin, Lord, hindi yata ako worthy. Grabing makasalanan ako. Paano kaya ako magiging banal? Parang imposible yun, Lord.
'Di ba? Pero si Lord kasi ang tumawag sa'yo. Siya din ang magbabago sa'yo. And number 3, God sends you out as witness. So si Lord din ang magsisend out sa'yo. Kagaya namin, no? Ang tagal-tagal namin nag-church sa Parañaque, biglang na-send out na kami for an assignment. Ito na nga po yung assignment, ang church ng Bacoor. God sends you out as His witness on a mission for a purpose. Ano kaya yun? So when God calls you, number 1, expect an encounter with God. Siyempre, pag pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, bumabalik din tayo sa salita ng Diyos. You interpret Scripture with Scripture. So sino ba yung mga tinawag? Number 1 na tinawag si Moses. Si Moses, when he was called by God in Exodus chapter 3, verses 2 to 6, God purposed Moses to be the deliverer for His chosen nation, which is Israel. God told him to deliver His people from bondage to Egypt. And he is going to be God's messenger for the Pharaoh, yung hari, no? So, si Moses naman, basahin muna natin yung Exodus chapter 3, verse 2. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. So, nung tinawag ng Panginoon si Moses, nasa kalagitnaan si Lord ng isang umaapoy na puno na hindi nasusunog. So, sa gitna ng nasusunog sa gitna ng umaapoy na puno, there was a miracle. So, when God called Moses, there was a miracle. So, an encounter ni Moses with God was a miracle. The miracle of the burning bush was used by God to get the attention of Moses. So, minsan may mangyayari sa inyong milagro, hindi mo akalain na mangyayari. Gulat na gulat ka, kagaya ng mga nag-testimony sa atin kanina, nagugulat ka sa Panginoon, you are in awe. Encounter mo yun sa Panginoon. Kasi ang liwanag naman sa buhay mo, pag tao ang kausap mo, imposible. Pero nung Diyos ang gumalaw, walang imposible sa Panginoon. So ikaw ngayon may pinapanalangin ka, napaka-imposibleng mangyari, naiiyak ka na talaga, Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko, nasa dulo na ako ng lubid ko. I surrender to you. And God will encounter you kapag sumurrender ka na. This is God trying to get your attention. Pero marami sa atin, paulit-ulit na ang Diyos sa atin, hindi pa rin tayo nakikinig, diba? May mga bagay na nangyayari na bigla ka mapapasambit na, si Lord to, parang itong kaibigan namin. Hindi ko naman siya naaalala. Ang Diyos ang nagpaalala sa kanya sa akin. So nag-message siya sa akin nung isang araw at meron siyang kailangan tulong. At ako naman, napaka-usual naman sa akin yan. Sabi ko nga sa kanya, kasi naman nung nangyari, dapat tinawagan mo na ako. So sabi niya, nahiya ako sa iyo, baka istorbo ko ganyan. O sige na, okay na yan. O di, nakausap ko na yung dapat kausapin. Puntahan mo na daw bukas, okay na. Sabi ko, sabay invite naman ako. Oy, may church na kami dito sa Bacoor. Ganyan. Dati ko pa siyang nashe-sharean. Pero ngayon lang ko siya na-invite na malapit lang kasi taga-Imus lang siya. Siya yung nagsabi sa akin sa chat na kaya yata nangyari sa akin to dahil tinatawag ako ng Diyos. O, diba? Sa'yo na nanggaling, hindi sa akin. Kaya kung hakbangan mo yan, nasa sa'yo yan. So ako nag-i-invite lang naman ako. Diba? Kung walang magsasalita, walang mag-i-invite, paano makakarinig ang dapat makarinig? Diba? Kaya tayo rin naman, kailangan din nating maging sensitive sa Panginoon. Sabi doon sa verse 3 ng Exodus 3, Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. So ba, nagpapansin sa'yo ang Panginoon, pansinin mo naman. So Moses paid attention. Moses looked. He turned aside and looked. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called him from the midst of the bush. Diba? Habang umaapoy yung puno, may nagsalita, Moses, Moses, sabi sa kanya. Pag narinig mo na yung pangalan mo, sumagot ka na. Here I am, sabi ni Moses. So God called Moses, and Moses said, Here I am. And then he said, Do not draw near this place, sabi ng Diyos. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. So the scripture makes us see, kapag tayo nagbabasa ng Biblia, lalo na sa Old Testament,
Pag nakakabasa tayo ng istorya ng mga pinili ng Panginoon, we begin to see our own sinfulness. We begin to see our disobedience, our weaknesses. Yun ang ibig sabihin ng take your sandals off, sabi ng Panginoon. Kasi yung sapatos mo, madumi na yan, inilakad mo na yan kung saan-saang karumihan. Kaya sabi ng Panginoon, tanggalin mo yung mga sapatos mo. Tanggalin mo yung tsinelas mo. Ang ibig sabihin nito, tanggalin mo yung mga karumihan ng buhay mo. Talikuran mo na yung mga pagiging makasalanan mo, your depravity, your slavery to sin. So we do not need to go to any temple or the holy mountain to meet God. Hindi natin kailangan mamundok kasi meron din naman sa Bible nakalagay, akyat kayo sa bundok para makausap niyo ako, diba? Sa Old Testament yun. Sa New Testament, hindi na kailangan because you are the temple of the Holy Spirit. Once the Holy Spirit comes to you. So, a ground or your heart or this ground becomes holy because of the presence of God. So where God is present, it is holy ground. Where God is present, it is holy ground. So kaya kapag tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso bilang Diyos mo, tagapagligtas at Lord of your life, your heart becomes the temple of the Holy Spirit. It becomes your holy ground. Diyan ka kakausapin ng Panginoon. Kasi kailangan nyo ng meeting place. So kagaya sa Old Testament, yung Ark of the Covenant, di ba si Moses binigyan ng tablet nung 10 Commandments. Tapos ipinalagay ng Panginoon yon sa arko, di ba? Sa tabernacle. Tapos yung tabernacle, yung design nun, sa ibabaw may 2 angel. Yung pinagtatagpuan ng dalawang angel, that is called the meeting place, the mercy seat. Diyan nagsasalita ang Panginoon sa high priest kapag pumapasok siya doon sa tent. Sa tent nung panahon ni Moses, sa templo nung panahon ni David, nung panahon ni Solomon. So pag kinakausap ng ng high priest ang Panginoon sa loob ng tabernacle, doon nagsasalita ang Panginoon sa mercy seat. So now, in the New Testament, dahil wala na yung templo, dahil pinunit na ng Panginoong Jesus, He conquered death and He rose again from the dead, we are now in the resurrection power. Kakausapin ka ng Panginoon sa puso mo. That is the mercy seat in your heart. Sabi sa verse 6, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. So, nung panahon na to nila Moses, kapag tumingin ka sa Panginoon at unworthy ka, tigok ka. Sabi, yatap ka. Patay ka talaga nung Old Testament. So, kaya naman, ayaw tumingin ni Moses sa kanya, pero nagpakilala sa kanya ang Diyos. So, pagka ikaw in-encounter ka ng Panginoon, kung ano man yung encounter na yung pangyayari sa buhay mo, yan ang pagpapakilala ng Panginoon sa buhay mo. Kaya, huwag mo na siyang isnabin. Pag nagpapakilala na siya sa'yo, kilalanin mo na siya. Sabi niya, I am the God of your father, the God of Abraham. Bakit sinabing God of Abraham? Ano bang ginawa ni Abraham? God of Isaac, God of Jacob. So kung babasahin mo ang Biblia sa Old Testament, makikilala mo kung paano nagpaka-Diyos ang Diyos sa buhay ng mga taong ito. Pero ngayon, sa panahon ng New Testament, sa panahon ng church age, ang tawag sa atin ngayon, it is only when we accept Jesus as our God, Lord and Savior of our life, that the Holy Spirit will indwell your heart. Kailangan mong tanggapin ang Panginoong Hesus sa iyong puso upang siya, ang banal na Espiritu Santo ay manahan sa iyong puso. Sabi sa John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So sabi ng Panginoong Hesus sa mga apostles, sa mga disciples, ako lang. I am the way, the truth, and the life. Nobody comes to the Father except through me. So hindi tayo makakabalik sa Diyos Ama dahil nahiwalay tayo sa Diyos Ama dahil sa kasalanan. At habang nabubuhay ka sa kasalanan, lalo kang malalayo sa Diyos. At makakalapit ka lang sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sabi doon sa John 16:8, when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. So ang banal na Espiritu Santo ay pangako sa atin ng Panginoong Hesus. Mamamatay ako, sabi niya sa apostles, kaya hindi sila dapat nagulat nung ipinako si Jesus kasi sinabi naman niya yun eh. Mamamatay ako,
Hindi lang naman niya sinabi na mapapako ako at mamamatay ako sa krus. Sabi niya, mamamatay ako, mabubuhay ako ulit, at kapag ako ay nabuhay uli, aakyat ako sa langit, babalik ako sa aking Ama, at that's the time na bababa ang banal na Espiritu sa inyo. Pangako yon ng Panginoong Jesus. The Holy Spirit is promise. Kaya the Holy Spirit would minister to the world. The Spirit exposes the truth of the gospel, convincing unbelievers of their need for forgiveness and pointing them to Jesus. Yung banal na Espiritu Santo, kagaya pag nagpi-praise and worship tayo, I'm sure nararamdaman nyo, the Holy Spirit is here, hovering over unbelievers. Kapag ikaw ay believer na, Kristiyano ka na, at nasa puso mo na ang banal na Espiritu Santo, nararamdaman mo siyang umiinit ang puso mo, nararamdaman mo siya na kinakausap ka. So kasi may relationship ka na. You have a direct relationship with the Holy Spirit. Pag wala pa, it hovers over you, over your life. May mangyayari sa'yo, kagaya nga nung kwento naming magkaibigan. So may mangyayari sa'yo, that's the Holy Spirit ministering in your life. Inilalapit ka niya sa Diyos, sabi nga niya, siya na nagsabi, di ba? Narinig niya talaga ang Holy Spirit na nagsasabi na ilalapit kita kay Jesus. Dahil yun ang kailangan mo para ikaw ay maligtas. Kaligtasan ang dala ng banal na Espiritu Santo. Sabi po, so that's Moses. Yung encounter ni Moses sa Panginoon. May pangalawang tao tayong pag-uusapan sa Bible na tinawag din ng Panginoon. Kung si Moses tinawag sa pamamagitan ng miracle, si Samuel tinawag directly. Talagang kinausap siya ng Panginoon. Si Samuel po ay regalo ng Diyos sa kanyang ina na baog. Baog yung nanay niya. Si Hana. Si Hana, gustong-gusto niya magkaanak, na nalangin siya sa Panginoon. At sa kanyang pananalangin, nangako siya na pag ako'y binigyan mo ng anak, yung una kong anak, ibabalik ko sa'yo. Iaalay ko sa'yo. Kaya nung naging anak niya si Samuel po, bata pa lang, as soon as mahiwalay na siya sa breastfeed sa nanay niya, dinala na siya sa templo. Kaya ang nagpalaki na sa kanya ay ang propeta na si Eli. So sa 1 Samuel chapter 3 verse 9, sabi po, doon muna tayo sa verse 1, 3 verse 1. Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. So nung panahon ni Eli, hindi siya masyadong kinakausap ng Panginoon. Trabaho lang yung ginagawa niya doon sa templo kasi siya yung high priest. Kung kailangan mag-offer, nag-offer siya. Kung ano yung mga kailangan ng mga sacrifice, yung mga ritual, ginagawa niya yung mga ritual. Pero bakit sabi dito sa Bible ay rare ang word ng Lord those days? Kasi po, si Eli yung buhay niya, yung mga anak niya, makasalanan, hindi niya pinapansin, hindi niya kinokorek. May ginagawang sobrang sama yung mga anak niya sa templo, merong pinapatulan nila yung mga babae na nagsuserve sa temple, kinakain nila yung mga ino-offer sa temple. Lahat ng abominable sa Diyos, ginagawa ng mga anak ni Eli. Kaya nung panahon na yon, hindi nakikipag-usap ang Diyos sa kanya. But God called the boy Samuel. Paano? Sa verse, so edible ang pagtawag talaga ng Diyos kay Samuel. Sa verse 9, sabi po, therefore Eli, bago mag-verse 9, 3 beses nang naririnig ni Samuel habang natutulog siya, may boses. Sabi, Samuel, Samuel. Akala niya si Eli yung tumawag. Pupunta siya kay Eli, gigisingin niya. Bakit po? Sasabihin ni Eli sa kanya, matulog ka, hindi kita tinatawag. So babalik siya uli sa tulog. Tatawagin na naman siya, Samuel, Samuel. Pupunta na naman siya kay Eli. Bakit po? Hindi kita tinatawag. Na-realize ni Eli na Diyos ang tumatawag kay Samuel. Kaya sa susunod na tawagin ka, sabihin mo, speak Lord, for I am listening. So sabi po dito sa verse 9, therefore Eli said to Samuel, go lie down, and it shall be, if he calls you, that you must say, speak Lord, for your servant hears. So Samuel went and lay down in his place. Now the Lord came and stood and called, as at other times, Samuel, Samuel. And Samuel answered, speak, for your servant hears. So ito, direktang tinawag talaga siya ng Panginoon. Nadidinig niya sa tenga niya. Bakit siya direktang natawag ng Panginoon? Because Samuel was a very obedient boy. He was raised by Eli in the temple.
He did not yet know the voice of God. This only means na hindi pinakilala ni Eli ang boses ng Panginoon sa kanya, no? May isa pang kakulangan ni Eli yan. Hindi pa niya alam yung boses ng Panginoon. Pero, yun nga, na-realize din naman ni Eli na si Lord yung tumatawag. So kaya, nung sinabi na ni Samuel na, "Speak, Lord," nagsalita ng Panginoon sa kanya. Verses 13 and 14 yan. "For I have told him," sabi niya, sabi ng Panginoon sa kanya, this is a prophecy. "I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knows." Mensahe ito ng Diyos kay Eli. I will judge his house forever for the iniquity, kasalanan, which he knows, because his sons made themselves vile and he did not restrain them. Hindi niya pinagalitan, hindi niya pinangaralan. "And therefore, I have sworn to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be atoned for by sacrifice or offering forever." Napakasakit, di ba? Yan yung mensahe ng Diyos kay Samuel para kay Eli. Hindi nagsalita ang Diyos sa kanyang propeta. Nagsalita siya doon sa bata. This was the first prophecy of Samuel, which Eli made him reveal to him. Pinilit ni Eli, ramdam ni Eli, he knows kung ano yung nangyayari. So pinilit niya yung bata, sabihin mo sa akin anong sinabi sa'yo ng Diyos. Kahit na natatakot si Samuel kasi nga masama yung sinabi ng Diyos na mangyayari kay Eli. Pinilit siya, so sinabi rin naman niya. So God called Samuel by prophecy. So yung kanina miracle, ngayon by prophecy. Prophecy is a gift of the Holy Spirit. So, may mga iba't ibang gifting sa Holy Spirit that we should aspire for, ipanalangin natin, na magkaroon tayo ng prophetic gift para marinig natin yung boses ng Panginoon. Or magkaroon tayo ng gift of working of miracles. Alam nyo, ngayong panahon ng Holy Spirit, kayo mismo, pwede mong gamitin ang kamay mo if you will believe to heal the sickness of another person. Pwede kang mag-heal. Dahil sinabi ng Panginoong Yesus, sa lahat ng sumusunod at nakakakilala sa Kanya, greater works than this you can do. Mas matindi pa sa ginawa ng Panginoong Yesus nung siya ay nabubuhay sa mundo, ang kayang gawin ng mga naniniwala at nananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Yan. So yan si Samuel. Yung pangatlong tinawag ng Panginoon sa Biblia, si Isaiah. Sa chapter 6 ng Book of Isaiah sa Old Testament. This is the calling of Isaiah. Isaiah was called to be a voice in his generation. Sabi po sa Isaiah 6 verse 1, "In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple." Binigyan siya ni Lord ng vision. So nakita niya yung heaven, ang nakita niya, langit. "I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up. The train of his robe filled the temple." Yung train, yung mahabang robe, diba? Kasi noon, sinasabi hindi noon, hanggang ngayon naman, pag monarchy. Pag sinasabi sa monarchy, mas mahaba ang train ng robe mo, mas royal, mas yamanin. Verse 2, "Above it stood seraphim." Ito yung anghel na ang tawag seraphim. "Each one had 6 wings. With 2 he covered his face. With 2 he covered his feet. And with 2 he flew." O 6. 6 ang kanyang pakpak. So hindi po totoo yung nakikita nating mga seraphim at cherubim na mga baby, na mga cute, diba? Hindi man tumukhang cute dahil 6 yung pakpak, diba? "And the one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory." So yan po ang awit ng mga anghel sa langit. Holy, holy, holy. Kaya pag tayo umaawit, kagaya kanina, no, yung holy forever. Kapag tayo umaawit ng holy, holy is the Lord God Almighty, sinasabayan tayo ng mga anghel. Yan, aking asawa po, si Pastor Walter, meron siyang gift meron siyang vision, meron din po siyang gift of hearing. Minsan, nung kumakanta kami sa isang service, habang umaawit kami, sabi niya sa akin later on, ang dami-daming umaawit. May mga iba pang mga anghel na umaawit kasabay niyo. So, bumubukas ang langit at sinasabayan tayo ng mga anghel. Kapag tayo ay pure yung ating
pag-worship sa Panginoon. So mararamdaman ninyo kapag kasama natin ng Holy Spirit, kasama din natin ng mga angels kapag umaawit because of the purity of our praise and worship. So God gave Isaiah a vision of heaven and the angels. Ang reaction po ni Isaiah nung nakita niya itong vision na to was one of humility and unworthiness. Sabi niya sa verse 5, "Woe is me, for I am undone." Naku, kawawa naman ako. Tapos ako. Ayan, sa colloquial language. Tapos ako nito, patay ako nito kasi nakita ko ang Panginoon. 'Di ba nga kasi pag nakikita nga nila yung Panginoon, yatap sila. Because I am a man of unclean lips. So na-realize niya, nung nakita niya yung vision, na I'm so unworthy. Grabing makasalanan ako, Lord. Ba't nagpapakita ka sa akin? Hindi ako karapat-dapat. And I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. So nakita ni Isaiah yung kanyang karumihan, filthiness, sinfulness, unworthiness. Kasi yan po ang mangyayari kapag nagpakita sa iyo ang glory ng Panginoon. Ikaw talaga ay mapapaluhod, mapapayuko, mapapayukayok ka. Di ba? May nakikita kayong ganun. Habang nagsusoking tayo in the spirit, mapapaluhod ka talaga, mapapangalngal ka because you feel you are so unworthy of what's happening. Diba? In the midst of the Holy Spirit. In verse 8, "Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go before us? Then I said," sabi ni Isaiah, "Here I am, send me." So Lord, if you find me worthy, kung sa tingin mo okay lang ako, inuutusan mo ako, Lord, I'm not worthy to even step on your sandals. Sabi nga ni John the Baptist, I'm not worthy to even alisin yung tali ng sapatos mo, 'di ba? Because I am so dirty, Lord, hindi ako makakalapit sa iyo. So, but if you think I am worthy to do this, yes, send me. 'Di ba? Yun yung response ni Isaiah. Send me is a message for the missionary. Napangiti ang aking BFF dito sa harapan because she's an ordained missionary in the Hub of Christ. So, I am undone, sabi. Pag talagang, I'm sure naramdaman mo to, Ate Bea, no? When you were being commissioned, yung commissioning nung araw na yon, nagagawin kang ordained missionary of God. Then, syempre, surrender ka sa Panginoon. Here I am, Lord, send me. I am undone. Ang ibig sabihin ng undone, tapos na ako sa sarili ko, Lord. Mag-umpisa ka na. Kasi ang tao, ang galing eh. May kasamahan tayo dito, kasama natin sa umpisa, susupot, lilitaw, lulubog, alam ni Kuya Tan. Yung tao na yan, lulubog, lilitaw. Sabi lang ni Kuya Tan, hayaan mo lang siya, di pa siya tapos eh. Tama yun, diba? That is a prophetic statement, Kuya Tan. Talagang hindi pa siya kasi tapos sa sarili niya. If you are not yet done with yourself, ang galing-galing mo pa, lahat ng problema mo kaya mong solusyonan. Lahat ng sigalot mo kaya mong ikutan. Kaya mong gawan ng paraan. Kaya mong maglagay. Kaya mo pang manawagan sa mga kaibigan. Marami ka pang kaibigan na tutulong sa'yo. Ayaw mo pang tumawag sa Diyos. Pero pag ubos na lahat yan, Lord, wala na akong kaya. Lugmok na ako. Ubos na ako, Lord. Mag-umpisa ka na. Gusto mo, sabi nga ni Kuya Tan nung nagpatotoo siya dito sa harapan, ayoko nang intayin yung ganyang pangyayari. Suko na ako, Lord. Send me na. 'Di ba? Gamitin mo na ako. Ayoko nang intayin pa na mamulubi kami, maubos ang lahat, 'di ba? Lahat ng pinagmamalaki mong pera mo sa bangko, lahat ng pinagmamalaki mong gamot, remedy na kaya mong gawin, natural remedies, even natural remedies, pero wala ka namang Diyos. Mauubos din lahat yan. Pero pag meron kang Diyos, 'di ba? Sagot ka niya eh. Yeah, we will go to that. Sagot ka talaga ng Panginoon. If He sends you on a mission, He will give you the provision. If God sends you on a mission, He will give you the provision. That is point number 2. Point number 2, God qualifies the called. He does not call the qualified. Lord, ako na lang padala mo, mas magaling ako kaysa sa Kanya. Huwag ganun. Kasi siyang gusto ng Lord ipadala eh. 'Di ba? Sino ka para mas magaling ka pa sa Diyos? 'Di ba? Ikaw rin mismo, Lord, wag ako, hindi ko kaya yan. Bakit ako ang tinatawag mo?
Lord, ba't ako? Hindi ko na kaya yan. Ang dami ko nang naibigay, Lord. Ngayon lang ako gagawa ng para sa sarili ko. It's time for me naman, Lord. Dati, binigay ko lahat ng time ko sa'yo. Ngayon naman, Lord God, sarili ko naman. 'Di ba? Tinatanggihan mo ang panawagan ng Diyos sa buhay mo. Kahit na sinasabi mo, Lord, I'm not worthy. Hindi ako marunong magsalita. 'Di ba? Kapos ako sa pananalita. Kapos ako, hindi ko kayang mag-preach, Lord. Or hindi ko kayang dadalin mo ko doon sa misyon. Kaharap ng maraming tao. Lord, hindi ko kayang mag-evangelize. Kaya kagaya itong yung pastor natin, itong asawa ko. Alam nyo ba, pag sinabi ko sa kanyang, Han, may nakaschedule bukas. Bigayan ng ayuda. 2,500 na tao doon sa Main Square Mall, alas 9 ng umaga. Sige, pupuntahan ko. Pupunta talaga siya. Wala talagang dalawang salita. Magsasalita siya sa harap ng 2,500 na katao. Bago nyo tanggapin ang ayuda nyo, tanggapin nyo muna ang Panginoong Jesus. 'Di ba? Napakagandang araw para sa kanila. 2,500 souls will receive the Lord that day. Kung hindi siya tumayo ng maaga, kung hindi siya pumunta doon, maliligtas ba yung mga kaluluwa na yon? Makakatanggap ba sila sa Panginoon? 'Di ba? Makakarinig ba sila? Maniniwala ba sila kay Jesus kung hindi ka magsasalita? So kailangan ikaw, all you have to do is really present yourself. God will take care of the rest. Kay Moses, ano ba nangyari? Sabi doon sa, sabi doon, sinabi ni Moises, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Mula pa man noon, hirap na ako sa pagsasalita. Kahit na ngayong nakikipag-usap kayo sa akin, pautal-utal ako kapag nagsasalita. Sinabi sa kanya ng Panginoon, sino ba lumikha ng bibig ng tao? Galit na si Lord. Sino ba ang may kakayahang gawing bingi o pipi ang tao? Utal lang gusto mo, mami, gawin pa kitang pipi. Parang gano'n, di ba? Sino ba ang nagdidesisyon na makakita o mabulag sila? Hindi ba ako na Panginoon? Kaya lumakad ka dahil tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang mga sasabihin mo. Sabi sa Exodus chapter 4, 10-12. Kaya pag ang Lord ang tumawag sa iyo, He will qualify you. Siya ang magbibigay sa iyo ng abilidad na magsalita. Pati ang laman ng bibig na sasabihin mo, bibigay sa iyo ni Lord yan. Huwag kang magdalawang isip. For example, meron kang gustong puntahan. Meron kang friend na may sakit. Nararamdaman mo medyo mukhang sandali na lang. Hindi mo matawag si pastor. Di ba, Kuya Tan? Pag si Kuya Tan may gustong puntahan na mahal na kaibigan, hila-hila niya talaga si pastor. Sige na, pakilala natin si Jesus kasi mahal ko tong kaibigan ko na to eh. Paano yung pagkakataon na hindi mo mahila si pastor? Ikaw ang available. Nandyan ka na. Halimbawa, dinalaw mo sa ospital. Medyo hindi na maganda yung dating. Tapos sinabi pa sa'yo, ipag-pray natin. Ipag-pray mo talaga. Huwag mo talagang talikuran yung pagkakataon. Ikaw ang binigyan ng Diyos ng opportunity. Magsalita ka. Kay Samuel naman, paano siya kinwalify ng Panginoon? Kasi pinalaki naman na siya sa templo. Kaya qualified na talaga siya sa Panginoon. Kay Isaiah naman, paano siya nilinis ng Panginoon nung sinabi niyang, Lord, I am unworthy. I am undone. 'Di ba? Paano siya nilinis ng Panginoon? Doon sa Isaiah 6:6-7, hinipo ng yung anghel na nakita niya sa vision, pumunta sa altar ng Diyos with a tong kasi hindi naman siya worthy hawakan yung uling na nagbabaga. Kinuha niya ng tong, nilagay niya sa kamay niya, isinubo niya, itinouch niya sa bibig ni Isaiah. At sabi niya, yung ginawa sa iyo ng Panginoon, nilinis na niya ang bibig mo. Nilinis na niya ang labi mo. So, nilinis siya ng Panginoon bago siya sinend out. So, bago kayo bibigyan ng Panginoon ng misyon, lilinisin ka niya, aayusin ka niya, i-qualify ka niya, and most importantly, bibigyan ka niya ng provision. Ihahanda niya ang lahat sa buhay mo. Lastly, last point, God sends you on a mission for a purpose. So ano yung commissioning ni Moses? Sabi doon sa Exodus 3:9-12. Narinig ko ang paghingi ng tulong ng mga Israelita, sabi ng Diyos. At nakita ko kung paano sila inalipin ng mga Ehipsyo.
Kaya ipapadala kita sa Faraon upang palayain ang aking mga mamamayang Israelita sa Ehipsyo. Ngunit sinabi ni Moses sa Diyos, sino po ba ako upang pumunta sa Faraon at ilabas ang mga Israelita mula sa Ehipsyo? Sinabi ng Diyos, sasamahan kita at ito ang tanda na ako ang nagpadala sa iyo. Kapag nailabas mo na ang mga Israelita sa Ehipto, sasambahin ninyo ako sa bundok na ito. Sasamahan ka ng Panginoon kapag ka pinalabas ka niya on a mission. Kay Isaiah naman, Isaiah 6:9-10 ang kanyang commissioning. Go and tell these people. Sabi ng Panginoon kay Isaiah, puntahan mo yung mga makasalanang mga Israelita. Keep on hearing but do not understand. Keep on seeing but do not perceive. Make the heart of these people dull and their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and return and be. So sinend ang Diyos si Isaiah sa mga mamamayang Israelita upang bigyan sila ng warning na kung hindi pa kayo aayos ay wala, masisira kayo. Papadala ko ang mga Babylonia, sisirain ang templo, sisirain lahat ng meron kayo, aalipinin kayo sa foreign land, masisira ang inyong bansa kapag hindi pa kayo sumunod. So may warning naman pala, hindi naman basta-basta nasira ang Israel nung time na yon. So, ikaw, kinakausap ka ba ng Panginoon, kapatid? Ikaw ba, may calling ka? Minsan ka na bang in-encounter ng Panginoon? Minsan ka na bang nakarinig o nakakita sa Panginoon? Some will be called on ministry for full time. Some will become pastors. Some will just serve. Kung anong meron ka, grace to grace yan eh. Anong grasya ang meron ka? Marunong kang tumugtog ng instrument, magaling kang kumanta, binigyan ka ni Lord ng boses. Yan ang grasyang ibinigay sa'yo. Diyan ka mag-minister. So kung ano ang grasya mo, diyan ka niya pagpapalain. Diyan ka niya i-increase if you will offer yourself, your grace to God. So some others will be on a vocation. Halimbawa, sa trabaho ko, ako nasa legal work. So sa simula nang tumutong ako sa City Hall hanggang ngayon sa Congress, lahat ng mga nagiging under sa akin na staff, lahat yan nakakakilala sa Panginoon. So hindi talaga po pwede na hindi sila makakilala sa Panginoon. So kaya, pati sa trabaho, hindi ko hinihiwalay yung ministry sa trabaho. Iisa lang yan para sa akin. Yung trabaho ko, it provides for ministry. Yung buhay namin, inialay na namin sa kaharian ng Diyos. This was how John the Baptist was sent by God. In John 1:29-34. Sabi doon, verse 33, I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptizes with the Holy Spirit. Sinabi na sa kanya ng Panginoon, bago pa pumunta si Jesus sa River Jordan, na merong magpapabaptize sa'yo, pag may dumapo na Spirit sa kanya, siya na yon na magbabaptize in the Holy Spirit. Sabi sa verse 32, and John bore witness, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained upon him. So nung nakita niya yung dove sa ibabaw ni Jesus when he was being water baptized, the Holy Spirit remained upon Jesus, and he knew ito na yung Messiah. At si John the Baptist yung testigo sa buong mundo na dumating na ang Messiah. Repent and receive Jesus Christ para kayo ay maligtas. And I have seen and testified that this is the Son of God. So ang mission ni John the Baptist ay ipakilala na dumating na ang Messiah. Kaya after niya ipakilala na dumating na ang Messiah, pinapatay na siya ni Herodes. 'Di ba? Tapos na yung mission niya eh. So John the Baptist was eyewitness and bore a strong testimony that Jesus is the Son of God. Siya talaga yung nagsabi doon sa Biblia na ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos. Siya yung huling great prophet. After the Old Testament, siya yung una at huling prophet sa New Testament, at tayong lahat, greater works than this we can do. We can be prophets, we can prophesy, we can heal, and we can declare the Messiah. Kasi kailangang may makarinig.
So ano ba yung calling mo? Unang-unang calling mo when God called you to be saved. That is your general calling. The Holy Spirit, sinabi ko kanina, will hover upon you and will, parang uudyokan ka ng Holy Spirit na tanggapin mo ang Panginoong Yesus upang ikaw ay maligtas. So the Holy Spirit works on and around the unbeliever to draw them to salvation. But He only lives inside a person once they accept Jesus. So hindi siya papasok sa'yo hanggang hindi mo tinatanggap ang Panginoong Yesus. Kaya kailangan mong tanggapin ang Panginoong Yesus. Sabi sa John 6:44, "No one can come to me unless the Father who sent me draws them." Sabi sa Revelation 3:20, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him." So kapag ikaw ay kinakausap ngayon ng banal na Espiritu Santo, natanggapin mo ang Panginoong Yesus sa iyong buhay, huwag ka nang magpakipot. Tanggapin mo na siya sa puso mo upang tanggapin mo rin ang pangako at regalong kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay regalo. It is by grace, through faith in Jesus Christ alone. By grace alone, by faith alone, in Christ alone. Wala nang ibang paraan pa para maligtas ka sa judgment day, sa apoy ng impyerno, kung hindi tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong puso. That is the first great calling that you have. So lahat tayo dito na tumanggap sa Panginoon. Sinong tumanggap na sa Panginoong Hesus? Lahat kayo ay tinawag na. That is the calling. And the calling ay may mission. The general mission is the Great Commission. Sabi sa Matthew 28 verses 18, 19, 20. "Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey all that I have commanded you. And lo, I will be with you always until the end of the days." So ito yung mission mo, kaya ka tinawag ng Panginoong Yesus. Ibinigay sa iyo ang banal na Espiritu Santo sa puso mo, hindi lang para sa iyo yan, hindi yan para angkinin mo lang. Hindi ka possessive, hindi, akin lang yung Holy Spirit na tinanggap ko, akin to, regalo to sa akin ng Panginoon. Tinanggap mo yan for a purpose. At ano yung purpose? Ipakilala mo siya. Ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng tamang salita sa bibig mo. All you have to do is be sensitive enough. Sabihin, ano ba yung born again? Ano ba yung Christian? Ano ka na ba ngayon? Ba't nag-iba ka na? Hindi ka pinupulaan, hindi ka nilalait ng taong kausap mo. That is your opportunity to share Jesus, to share the Holy Spirit, to share the gospel of salvation sa lahat ng makakausap mo. Huwag kang mag-aatubili. Kasi ang banal na Espiritu Santo ang magbibigay sa iyo ng tamang pananalita. Sinabi din yan sa Mark 16, 15 to 18. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay paparusahan. At ito ang mga palantandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng demonyo, magsasalita sila ng ibang wika. Kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahamak at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang mga kamay." That's why if you receive the Holy Spirit in your heart, magkaroon ka ng lakas na loob na manalangin, praying for one another so that everyone will receive Jesus. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Matthew 24, "Ako ay siguradong babalik, pangako ko yan sa inyo, pero hindi ako babalik hanggang hindi na ipapangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa." God will empower us to speak His word and to speak the gospel, the good news of salvation. Yan ang tinanggap nyo ngayon, ang mabuting balita ng kapatawaran at buhay na walang hanggan, na manggagaling lang talaga sa Panginoong Hesus.